Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng canopy gamit lang tubular at saka angle bar. Bali ang sukat ng ating angle bar ay 1.5 inches. So bali ang nangyari yan mga boss, hinukay natin yung beam tapos kinuha yung main bar. So dito mga boss, makikita natin ito sa itaas. So ito yung nangyari dito sa itaas. Itong naka-vertical na 12mm na bakal, ito yung winilding natin doon sa main bar ng beam. Meron din tayong bakal na ginawa nating letter U, pinahawak natin doon sa atong vertical at binild natin doon sa ating angle bar. So bali tatlo yung ginawa nating brace na angle bar mga boss. Yan yung magsisilbing trusses ng ating canopy. So matibay na yan mga boss. Bakal lang yung nakahawak dyan at nakaangkla yan sa ating vertical bars na 12mm. At yung lapad ng ating canopy mga boss ay 2 feet yung finish ng yero. At saka yung itong angle bar mga boss, 16 cm lamang ito. Habang dito sa ibaba, pinapinturahan niya yung 1x1 na tubular mga boss. Bali yung kapal nito is 1.5mm. Bali dalawa lang kasi kami ditong gumawa nito. So bali ako yung nagwe-weld, siya yung labor ko. So ito na nga pala mga boss, natapos na natin i-weld yung ating tubular at yung lalagyan natin ng bubong. So hindi natin na-videohan yung pag-weld mga boss kasi dalawa lang kasi kami ditong gumawa. Bali linibil natin yung ating tubular sa ating angle bar mga boss. So ito nga pala yung gamit ating welding mga boss, inverter. So 300 amperes ito. At ito yung handle niya mga boss. So ang angas ng handle niya mga boss. Bali iikutin lang ito para matanggal yung welding rod. Habang yung isang kasama ko mga boss ay nagpipintura sa ating pinag-weldingan, may mali kasi kami dito mga boss. Dapat yung ating tubular na 1x1 mga boss ay nakapatong ito sa ating trusses na angle bar para matibay yung ating tubular. So bali ang nangyari nito is nagkamali tayo sa paglibel ng beam kasi pag nilagay natin doon, kasi pag pinatong natin yung ating tubular sa angle bar, yung yero is lalagpas doon sa ating beam. So pangit siya tingnan, kaya ang ginawa namin is kinat namin yung tubular at linibil doon sa ating angle bar para maglibel siya. At yung binili nating yero mga boss is yung pinakamakapal dahil kunti lang kasi yung gagamitan natin. So makapal yung binili natin. So bali yung haba nito is 10 feet tapos dalawang 10 feet yung binili natin. At nagpabili din tayo ng metal stud mga boss, 2 pieces. Yan yung magsisilbing pasya natin sa ating canopy. So para magandang tingnan yung harapan niya at yung sa tagiliran niya, so nilagyan natin yan ng metal pasya. So yan yung magsisilbing metal pasya natin mga boss, yung metal stud. So para-paraan lang tayo mga boss para magandang tingnan yung ating gawa. So bali napinturahan na po yan lahat mga boss. Bali yung metal stud mga boss, hindi na yan natin lalagyan ng pintura. So dahil GI yan or galvanized yung ang metal stud, so hindi na yan basta-bastang kakalawangin at hindi yan kasi mababasa ng ulan kasi naka-overlap yung ating yero dyan. So sa harapan is naka-overlap yung ating yero ng 6 inches at sa gilid naman is 1 inches lamang yung isig kagilid ng ating yero. So bali yung ginamit nating eskwala mga boss, yan yung retaso ng ating plywood at yan yung ating face shield. So dahil eskwalado yung gilid ng ating plywood, yan yung nagsisilbing eskwala sa ating metal fascia. Kasi yan yung guide natin sa ating yero para eskwalado yung ating yero paglatag natin. So para-paraan lang din tayo mga boss. So yan, napansin niyo yan mga boss, may nilagay tayong nilagay tayong metal stud dyan nga naka-overlap. Yan yung magsisilbing, yan yung lalagyan natin ng tangsi. Yan yung magsisilbing guide ng ating yero na para nakalibil lahat yung ating yero sa harapan. Yan. So basi kagilid yan mga boss, nilagyan natin yan ng metal stud na yan yung magsisilbing lalagyan natin ng ating tangsi para yan yung magsisilbing guide sa ating yero. So hindi na yan namin lalagyan ng plywood mga boss or yung hardoplex yung sa harapan. So metal stud na lang yung makikita natin dito sa ating harapan at sa ating tagiliran. So ito na mga boss, nalagyan natin yan ng tangsi. Yung tangsi mga boss, mahalagang nasa eskwala yan mga boss kasi yan yung guide sa ating yero. Inumpisa na namin ilagay yung ating yero mga boss. Bali 2 feet yung cut natin sa ating yero, yung haba niya mga boss. So bali dalawa yung tangsi na ating nilagay mga boss, yung
isang tangsi dito is yan yung magsisilbing guide sa ating stick screw. At yung sa harapan naman, yan yung guide sa ating level sa ating yero. So yung stick screw mga boss is pinukpok muna ng martilyo para mabaon doon sa yero. Kasi mahirap kasi yung posisyon ng isang kasamahan ko mga boss at hindi siya makapwersa. Kaya yung ginawa niya is binaon niya muna yung stick screw sa yero para ipipress na lang niya. Kasi pag hindi niya binaon mga boss, mag-i-slide yung stick screw. So ito na mga boss, maganda yung araw mga boss, hindi masyadong mainit. Kaya binilisan namin yung aming pagkagawa. So malapit na itong matapos mga boss. So bali yung gagawin ko nito mga boss, dahan-dahan ko itong pipinturahan yung yero. Kasi may tira-tira pa kasi tayong red lead mga boss, tira sa pintura sa ating tubular. So bali yung tira nito is ipipintura natin doon sa ating yero para hindi naman siya madaling kalawangin mga boss. So pipinturahan natin yan ng red lead. So dahil napansin nyo sa baba mga boss, kaunti lang yung kahoy na ating pinabili. So para makasave din yung may-ari nito mga boss. At saka so safety first lang kasi tayo nito mga boss. So dahan-dahan lang tayo. Kasi lahat ng kahoy na pinabili natin is 2x3. So mahalagang meron tayong apakan mga boss is matibay. Huwag kayong bibili ng 2x2. Mas maganda 2x3 lahat para matibay yung ating apakan. So yun nga sabi ko mga boss, mas maganda yung ating 1x1 na tubular is nakapatong doon sa ating angle bar or yung trusses natin mga boss para matibay yung ating canopy. Pero yun, ginawa na lang natin ng paraan mga boss para mag-level yung ating yero doon sa ating beam. So nagkamali tayo sa pagsukat mga boss. So yan mga boss, habang malapit na tayong matapos at habang dito pinipinturahan natin yan ng red lead yung tira-tira. Kasi pagkatapos yan dyan banda is ililipat natin yung ating scrap holding. So ito yung makikita natin dito sa baba mga boss. Yan. So magandang tingnan yung ating canopy dito sa ilalim. So napansin niyo yan. So yung nakikita nyo sa gilid sa may beam yung nakakuan. So lalagyan natin yan ng halo para hindi makita yung para hindi dadaan yung tubig dyan. So magandang tingnan yung ating metal stud mga boss. So ito yung makikita sa gilid. So napakaangas tingnan yung ating metal stud na ginawa nating pasya or metal pasya. So ito na mga boss, sa wakas natapos na rin natin yung ating canopy. So bali 2 araw natin to ganawa yung ating canopy mga boss. Yan. So magandang tingnan yung ating canopy sa harapan. So bali yung nakausli na yero niyan mga boss is 6 inches yung nakausli niyan. At yung sa gilid naman is 1 inch. Yan. So magandang tingnan. Ang angas tingnan mga boss ng metal stud ng ating metal pasya. So ito yung makikita dito sa harapan mga boss. Yan. So hindi na mababasa yung bintana ng may-ari.